Brother Joe muli ito nagbabalik para sa huling although mahabang prosesong talakayan niya, teaching yung about love, courtship, and marriage. Ginagawa ko na lang ay life application sa mga pangyayari. May mga books naman niya kung makakabili kayo yung mga about love, courtship, and marriage. At ang huli ay yung marriage, kasal. May mga tao hindi naniniwala sa kasal. May mga tao naman na pangunahin nila yun. Sa buhay nila, sa pamilya nila, sa buhay nila. Alam niyo ba na hindi lahat ng ikinasal ay nagmamahalan? Mayroong ikinasal, pinikot, shotgun wedding ang tawag dito sa Amerika, no? Shotgun wedding. Pinikot, kasi nadisgrasya yung babae na buntis. So, kinakailangan pakasalan niya. Yung lalaki kasi, naglaro lang siya. Parang out of curiosity, ginawa nila yon. So, ang tawag na unwanted pregnancy. May mga tao naman, pinagkasundo. Kahit hindi nila kilala yung lalaki o yung babae. Ginagawa yan sa mga probinsya. Pinagkasundo. Iba naman ay puwersahan, ipinakasal, bayad utang. At yung iba naman, nagpapakasal, hindi nila mahal yung lalaki. Ang tawag dito ay para maging social climber, umakyat sila. Gagamitin nila yon, position na yon. May nagpakasal naman, hindi naman talaga nagkakagustuhan, ay para sa tinatawag na clan o political yung sila magsanib puwersa. Maraming klase na ikinakasal na hindi nila gusto ang isa't isa. Ini-involve nila ang unang-una, of course, government. Kasi may papeles yan eh. At ini-involve nila ang mga simbahan, kung saan man sila kabilang na simbahan o ano. So maraming kadahilanan. Hindi mo pakakasalan ng isang tao, sa akin, huwag ka magpakasal sa isang tao o sa babae ka man o lalaki sa hindi mo talaga mahal. Kasi sabi ng mga iba na kailangan pakasal mo yan para maituwid mo yung pagkakamali mo, hindi mo nga gusto eh. Naging mapusok lang kayo, kaya may nangyari sa inyo na buntis yung babae ng lalaki. At eto naman ng mga spiritual advisor nila. Pakasalan mo para maituwid mo ang lahat. Matututunan mo rin siyang mahalin. Kung ako tatanungin, no, don't. Just face the consequence. Kung nabuntis mo yun, ayaw mong pakasalan, wag mong pakasalan, suportahan mo yung anak mo sa kanya kung anak mo nga yun, halimbawa. Hindi mo pwede, lalo na sa Pilipinas, walang divorce. Kung hindi nyo mahal ang isa't isa, nagkaroon lang kayo ng tinatawag na curious lang kayo sa pagsisiping. Kasi mga bata pa kayo eh. Nabuo, may nabuntis yung babae. Ngayon, hindi mo talaga gusto. At ikaw lalaki, huwag mo tatakbuhan ang responsibilidad mo. Aminin mo sa magulang mo, aminin mo sa magulang ng babae. Ngayon, kayong mga tatay ng babae o magulang, siyempre yung iba sa kanila hindi papayag. Kayo ba ipakakasal niyo yung anak niyo babae sa hindi naman siya minamahal? Magsasuffer lalo yun. Lalong impyerno at kalbaryo aabutin niya. Ngayon, ang gagawin na lang ay, kaya nga nandyan yung batas eh, i-obliga yung lalaki na suportahan ang anak niya. Yung anak nila nung babae na yon, na anak ng mga yung mga magulang ng babae. Siyempre hindi naman sila papayag. Pero ang mali sa Pilipino, hindi niya kinakausap ng gusto yung babae.
Maaari yung anak nyo, mahal niya yung lalaki, pero yung lalaki hindi talaga mahal. Huwag ninyong ipakasal sa kanya. Kasi pag nakasal walang divorce sa Philippines. Lalo maghihirap ang kalooban niya. Kapag yung anak niyong babae ay lalong na maltrato at batugan pa yung lalaki at walang kwenta, syempre, pasasakitan lang siya. Hindi niya siya maiaalis sa ganyang sitwasyon. Gagawin lang siyang either punching bag o parausan. Lalong dadami yung anak. Paano na lang kung yung anak niyong babae, sa gitna ng nangyari sa kanya na hindi niyo pinakasal, halimbawa, sa gitna na nangyari sa kanya na gano'n, na nadisgrasya siya, nagkaanak siya sa pagkadalaga, at merong right guy na matinong lalaki, walang pamilya, single, pero nagustuhan yung anak ninyo. Let's say, taga-ibang bansa siya. Magbigay na lang ko, let's say, Canada, US, Australia, Europe. Halimbawa, Pilipino, kahit hindi Pilipino, kahit ibang lahi, pero mabait. At may takot sa Diyos. Isipin ninyo kung ipinakasal nyo sa isang walang kwentang lalaki na nakabunti sa kanya. At yung babae, syempre walang kasal sa Pilipinas. Kung may pera ka dyan, ay mapapile mo ng tinatawag na annulment. Sa mayayaman lang yun eh. Kaya yung mga mayayaman, lumalabas ng Pilipinas siya sa nagpapakasal. Sa mga bansang may divorce, tulad ng Brazil, Singapore, Malaysia, Indonesia meron. Pupunta halimbawa sa US, kahit anong state ng US, kahit papunta lang dito sa magpapakasal dito sa malapit sa Pilipinas, Guam, yung Marshall Islands, may mga divorce yan. Pumunta sa Taiwan, may divorce din sa Taiwan. So yung mga well-to-do, hindi yung nagpapakasal sa Pilipinas yun. Papile lang nila dun sa kung gusto nilang i-file. Pero kinikilala naman, kahit hindi nila i-file sa, sa gobyerno ng Pilipinas eh. Ngayon, kung magkakalabuan na sila, dun sila magpa-apply sa bansang pinuntahan nila para magpakasal, doon sila magdi-divorce. Ngayon, divorce, di ba? Huwag lang kayo magpapakasal sa Pilipinas. Siyempre, walang divorce yan. Kaya sa ibang bansa sila nagpapakasal. Ngayon, pwedeng kilalanin ng Pilipinas yung marriage nyo, pero pwede rin kilalanin yung pag nag-divorce na kayo. So, hindi alam ng pangkaraniwang Pilipino eh, na ginogoyo lang kayo ng gobyerno kasi nga ayaw nila ng may divorce. Ayaw nila kasi nga hawak sila sa leeg ng Roman Catholic. Samantalang sa Vatican, may divorce sa Italy, buong Italy, tsaka sa Vatican. Tsaka sa buong, sa mga Catholic countries sa South America at sa iba't ibang lugar pa. Pilipinas lang ang walang divorce. Mexico, may divorce. Kahit sa mga Latin na America, may mga divorce sila. Pilipinas, nakakapagtaka. Hinayaan nilang mabuhay kayo sa tinatawag na impyernong buhay. Kung ang lalaki ay naging adik, nabaliw, naging lasinggero, nambubugbog, adik na, nambubugbog, tamad pa, hindi nagtatrabaho. Pagkatapos sugarol pa. Anong buhay ang meron ng anak ninyo? So ang kasal ay marami mga tao, babae o lalaki, nagpakasal sila sa lalaki hindi nila mahal. Na-rape sila ngayon para yung babae, na-rape, para hindi makulong yung lalaki, mapipilitan yung lalaki na pakasalan yung hindi nyo gusto. O yung babae rin, siyempre, pabor sa kanya kasi pananagutan mo to. Yun ang isang mali eh. Na-rape ang anak mo, ipakulong mo yun ng rape. Hindi mo ipakakasal sa rapist. You have to think, Filipinos. Hindi nyo gusto, di ba? Papayag ba naman kayo yung anak ninyo ay nilapastangan pagkatapos ipapakasal nyo pa para walang kaso yung lalaki? Ganun sa Pilipinas, para absuelto, walang kaso, pakasalan mo yung ng gahasa. Yung gumahasa, pakasalan mo yung ginahasa mo. Ba't kayo papayag? Di ba? So, ang marriage, sinong una ang ikinasal ng Diyos o na-experience ang marriage? Adam and Eve, syempre. Si Adam at si Eve, sa Hebrew word, ang pangalang Eve ay Kaba.
Kaba. Eve, meaning woman. O mother of all living. So, the concept of marriage. So, Genesis chapter 2, verse 24, ang sabi ng Diyos, the man shall leave his father and mother or his parents and be joined, meaning through marriage to his wife. And they shall become one flesh. Isa na sila, yung dalawa, naging isa na lang. One flesh. At sabi ng verse 25 ng Genesis chapter 2, and the man and the woman, even though they were naked, they're not ashamed. Ang babae, huhubaran mo lang kapag kasal ka na sa kanya. Gayong lalaki rin, maghuhubad lang siya sa harapan ng babae pagkasal na sila pareho. Hindi ka maghuhubad, babae ka, kung kani-kaninong lalaki. At yung lalaki rin, hindi ka dapat maghuhubad kung kani-kaninong babae. Ang concept ng marriage is, two flesh became one sa marriage. Yung mga babaeng dalaga na nagoyo ng ex-boyfriend nila, hinubad ang lahat, ibinigay ang lahat, pagkatapos iniwan. Ayun ang masaklap nun eh. Pero, ganun pa man ang nangyari sa inyo, lesson learned yun, di ba? May mga babae na hindi makamove on sa ganun. Well, I'm gonna help you to move on. Dahil, if you treat yourself with respect, maaalis ka ron sa ganung sitwasyon. Maaaring sinasabi mo na, nagkamali ako, sayang, sana dun sa lalaking mapapakasalan ko, ibibigay ko yung sarili ko. Akala ko siya na nga yun. Naibigay ko, nagkamali ako. At least, sinamin mo nagkamali ka. Pero, do not have yung sarili mo na nagkaroon ka ng low self-esteem. Dahil may mga lalaki na tanggap yan nangyari sa'yo. Sila yung tunay na ihaharap ka sa dambana o sa altar. May mga lalaking ganon na natatanggap. So, ang marriage ay between a man and a woman. Mababasa ninyo sa Biblia yan. A man and a woman. Not man to man, not woman to woman. So, ang kasal na sinasabi ng Biblia, ng concept ng Bible, biblical concept, ang tunay na kasal ay between man and a woman. Hindi ako may sabi niya kundi ang Diyos sa Biblia. Kung yung iba nagpapakasal sa kung kani-kanino, it's not my business to tell them, oh, that's wrong. Because in the first place, kung ang gobyerno ay pinapayagan yung gano'n, wala namang magagawa ang isang mananampalataya kasi it's in the law. So, but ang prinsipyo talaga ay the woman o ang man, pag nag-join sila through marriage, ay nagiging isa sila. Laging babae at lalaki lamang ang kinakasalo. Sa Biblia, yun ang unang ikinasal ng Diyos, si Adam and Eve. Alam natin, walang perfect marriage. Kahit sinong tao, tanongin nyo, walang perfect na marriage. Wala ko talaga. Kahit yung same-sex marriage eh. May iba nga dyan, nagpapatayan din, parang mga pangkaraniwang ikinasal, di ba? Nagsesulusan din sila. So, walang perfect. Lalo na sila, di ba? Mahirap pakialaman yung ganun eh. Lalo na kung ang batas ng isang bansa ay pinapayagan yon. So, ang masasabi natin doon,
Sinabi ng Biblia, sa book of Romans, maging sa 1 Corinthians, 2 Corinthians also, mostly the book of Romans, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mga gawa. Kung hinayaan sila ng Diyos, bakit pakikialaman pa natin? Hinayaan na sila sa mga pita ng laman upang ang kahatulan ng Diyos ay dumating sa kanila. Kung ang Diyos hinayaan na sila to their own evil desires, why you are so concerned, Christian at mga pastor? Di ba sinabi ng Panginoon na maraming lalakad sa malapad na daanan? Kukunti lang makakapili o makakalakad doon sa makitid na daanan. Few are chosen. Tandaan niyo sa kalangitan, only few are chosen. Few were chosen by God. Nung tawagin niya sa mga pangalan nila, yung mga mananampalataya ngayon, at nag-respond sila because pinili sila. May mga taong hindi talaga papasok sa langit. At yung mga hindi nakatalaga sa langit, wag na natin pakialaman. We just want to represent the gospel of Christ as a gospel of salvation, full of forgiveness, without any tinatawag na hindi judgmental sa iba. Malay nyo, mabago din sila. Tulad ng sinabi ko na ang marriage ay God used or uses marriage as a form of teaching to Israel and to its people. Isang matuwid na tao, isang propeta na masunurin sa Diyos na si Hosea. Sa Hosea chapter 1 verse 2. We call it, siya'y single, si Hosea. Single siya. And God commanded him, God told him to marry, to get married. But it's not a simple task or a simple one. I call it marriage turned into a terrible event for him na righteous man ng Diyos na si Prophet Hosea. Hosea chapter 1 verse 2. Sabi ng Diyos sa kanya na basahin nga natin yung kagandahan ng sinasabi ng Biblia niya sa Hosea. Ito sinabi ng Diyos kay Hosea. Listen to this. When the Lord began to speak by Hosea, the Lord said to Hosea, go, take yourself a wife of harlotry and children of harlotry. For the land has committed great harlotry by departing from the Lord. Ang sabi, Hosea, mag-asawa ka ng isang prostitute, harlot, prostitute. Maraming lalaking dumaan sa kanya, sa babae. God talked to him. He spoke to Hosea with audible voice, marry a wife. Siguro yung unang niya, bakit ako pinag-aasawa ng Diyos ng isang babae na sa panahon ngayon na I need to warn Israel. Pero sumunod siya. But yung babae na yon, ang sabi, harlot, a prostitute, maraming experience na sa mga lalaki. Why? Because the land of Israel committed a great harlotry o naging prostituted na siya by departing from the Lord. Isipin ninyo, matuwid na tao. Ang sinasabi niya is about God. And then suddenly, this man, very obedient to the Lord, and then he fell in love with the harlot.
Sa prostitute. Parang sa panahon natin, nagsasayaw sa club, dancer, stripper, pole dancer. Kasi nagbabale-balentong dun. Tapos nakikipag-table. Siguro si Hosea, pumasok dun sa lugar na tulad ng ganon. Anong gagawin ko, Panginoon? Maaring sinabi, may lalapit sa iyo. Yun, nilapitan siya. You have money? Parang ganun. Magkano ang an hour? Marahil ganun. Hindi naman ako kasi tonto sa ganun. At alam ko naman yung mga ganong kalakaran na kasi I ask other people, hindi ako nagpupunta sa ganun ha. They are the ones telling. And then I search. Because when I was in a school about police work, and then kasi we're doing investigation, police work, nung college ako, maraming mga cases, file cases kami, yung mga tapos na sa kaso sa mga korte. Yun, yung mga nagtatrabaho sa prostitution, pinatay doon, babae, tapos yun, binabasa namin yung mga ano. Kaya alam ko yun. Tsaka hindi ako ignorante, alam ko yun talaga. Ganun ang kalakaran doon. Ganun ang kalakaran doon. Babayaran yung tinatawag na, yung fee, may fee yun para ilabas mo siya. Siguro sabi sa kanya, mag-asawa ka, sino dyan, Panginoon? Kikita mo yung isang babae na, number 5. Isang babae na, number 5 yun. Kunin mo yun. Bayaran mo yung yung counter. Sabi mo, iuwi mo na siya. Bayaran mo na siya. O maaaring binayaran niya. Inuwi niya na. Pagkatapos, nagpakasal siya. Maaaring dun sa templo, nagpakasal siya. O, kasi yung mga magulang ng babae o nung lalaki, pwede silang magkasal sa mga anak nila. Nililehans lang yun eh. Hindi tulad ngayon na merong mga papeles pa, di ba? Noon wala naman, nililehans lang pagkatapos mag-exchange lang ng mga gift doon sa magulang. So, ganun ang ginawa. So, sa madaling salita, si Hosea, he married a prostitute. Why? Because God told him to do it, na maging aral sa Israel, na hindi ito dahil sa ipinahiya ng Diyos si Hosea na ang ibinigay sa kanya prostitute. Di ba? Hindi siya pinapahiya, kundi merong meaning dito na sinabi na ng Panginoon. Yung pinili ng Diyos na prostitute na yon, binago ng Panginoon ng puso. Sa mga nagsasabi, prostitute bakit ganun matutuwid? Kapag binago ng Diyos ang puso, kahit prostitute pa yan, marami na naging lalaki sa buhay niya. Kapag binago ng Panginoon ang puso niyan, ay pati ang kanyang spiritual beings, ang kanyang espiritu ay naipanganganak na muli, binago ng Panginoon. Binago. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang kabuluhan, lagi may kabuluhan. Sino pa ang walang perfect marriage tandaan ninyo. Si David, King David, di ba? Kasal siya sa anak ni King Saul. Si Michal. Pagkatapos, pahinga siya. Imbis na labanan, di ba? Nagpahinga siya ng konti. Nakatulog siya. Pahinga siya. Nang pagkagising niya, siguro naligo muna siya bago matulog siya. Ang ganda ng gising niya. Sa bintana, bumukas siyang, binuksan niya. Kita niya sa rooftop. May naliligong babae. Yung babae na naliligo, hubot-hubad. Siguro merong bathtub na maliit. Mga stone rock yun na inuka. Naliligo ron. Binosohan niya. Si King David, binosohan niyang ganun. Oh, sexy to Ngayon, hari ako, I'm gonna use my authority as king. Kaya, pwede matawagin mo yung babae. Yung nakita ko, yung nakikita mo yan. Mahaba buhok.
Yung sexy na yun, nakita mo yun. Kaninong anak yun? O kanino? Ay, Master, King David. Married woman yan. May asawa yan. Ha? Wala akong pakialam kung may asawa yan. Sir, just to inform you, ang asawa niya na isa sa mga general nyo. Yung Hittites, yung Heteo. Wala akong pakialam kung general ko pa yan. Yung asawa niyan. Kunin mo siya, kunin mo. Manyak eh. Si King David eh. Namanyak siya eh. Kasi nga, nanilip siya. Pagkagising, hindi siya nag-pray. Basta tumayo lang siya sa higaan niya. Binuksan yung bintana marahil gusto niya magpahangin. Nakita niya yung babae. Naliligo. Yun lang pwedeng pagliguan siguro ng babae na yun. Sinilipan niya talaga at dinala niya. Sa madaling salita, ay yung babae walang magawa. King yung tumawag eh. Parang presidente, ganun. Tawag ka ng presidente, tawag ka ni mayor, tawag ka ni gobernador. Para lang gahasain. King David, he committed rape. Kaya yung mga nagmamalaki na, yung mga preacher na, dahil magkaroon tayo ng pananampalataya tulad ng King David, wait a second. Kinakailangan sabihin mo muna kung ano ang ginawa ni King David, kung ano ang ginawa ni Abraham at ng ibang mga patriarchs. Kasi itong mga taong maniniwala kay King David, akala nila si King David ay banal at malinis na tao. Pero hindi. Kaya nga pinarusahan siya ng Diyos, di ba? Kaya pumunta si Samuel. Ano sabi? Nagbigay siya ng parable. May isang lalaki na alagaan niya yung tupa, mahal na mahal niya. Iniwan niya lang saglit. At mayroong namang isang dumating na siga, inagaw yung tupa. Tapos ay inihanda sa mga, sa mga bisita niyan dumating. Dumating yung may tunay na may-ari ng tupa, umiiyak. Ano sabi? Hindi makuha ni David yung yung parable eh. Kasi nga, he fell into sin. Adultery. And then you are that man. Kaya sabi niya kasi, dapat yung kumuha ng tupa na yon ay patayin, huliin, patayin. You are that man. You are that man. Sabing gano'n. So si King David took a man's wife for sexual gratification. 2 Samuel chapter 11 verse 4. Pagkatapos, ipinapatay niya si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. Si Bathsheba yung babae na naging nanay ni King Solomon at ni Nathan na kapatid niyang bunso. Na siyang naging genealogy doon sa New Testament. Sabi, genealogy ni Jesus Christ. Kaya hindi ako nag-worry. No? Nipatak ng dugo, wala si Jesus Christ sa mga tao na yun. Sa mga immoral people na yun, na kinilala rin ng Bible as man of God. Pero nipatak ng dugo, wala si Jesus Christ doon. Alam natin ang miraculous virgin birth ni Jesus Christ. Ang patriarchal, hindi niya tinatawag na biological father si Jose. So, walang sumalin sa kanyang dugo from that patriarchal na mga nagkasala, nasira ang marriage dahil sa kasalanan. Sino pa ba ang babae na nabanggit sa Biblia na naging genealogy, nakabuo ng genealogy? Although hindi genealogy ni Jesus Christ yung mga yun, it consider only genealogy of Jesus Christ because of Joseph tsaka si Mary. Si Rahab, the harlot, naging asawa siya, naging pinakasalan ni Salma o Salmon sa Matthew chapter 1 verse 5 na siyang nanay ng lahi ni King David. Now, naging genealogy niya si Rahab.
Ang napangasawa niya ay isang taga-Juda. Isa sa mga spy na itinago niya. Yung spy, he fell in love with Rahab kasi iniligtas sila, di ba? Nilagay sa... itinago siya sa mga humahanap na Canaanites. Tapos bumalik yung dalawang spy. At sabi, magtali ka lang ng scarlet dyan na ribbon para nakikita namin na dyan ka nakatira at walang sasalakay sa'yo. Tinali niya dun sa lubid dun. So makikita natin dito na pinakakasalan nila kahit prostitute. Because hindi dahil walang babae nun, kundi dahil merong katangian marahil nakita yung lalaki. Si Salmon doon kay Rahab. Sa Joshua chapter 2 verse 1. Mababasa niyo yun doon. Yung spy. So makikita natin na may mga lalaki, tandaan ninyo, ganun din sa babae. Okay lang sa kanila kung merong anak yung lalaki. Yung babae naman, kung may anak sa lalaki, okay lang. Pero, minsan awkward yun. Minsan awkward yung ganun. Meron akong kilala. Filipino-American. Pero originally, taga Pampanga siya. Napetisyon niya yung anak niya. Yung anak niya sa pagkadalagay, dinala niya sa Amerika. Sabi, mag-aral ka muna rito. Ayaw, gusto niya magtrabaho. Sa trabaho, may nakilala siyang Meksikana. Pilipino to Meksikana. Ang edad niya nasa mga 24 lang eh. Yung lalaki. Yung babaeng Meksikana, merong 3 anak, sa Meksikano. Siyempre, siguro nagusto niya. Unang salta ka, nagagandaan siya sa Mexican eh. Ako, unang salta ko rito, hindi ako nagagandaan sa mga tao rito. Tapos niligon-ligawan niya, naging sila. Galit na galit yung nanay niya. Aba, pumatol ka doon pa sa may anak? Hindi, divorce naman sila ng asawa niya eh. Kahit na. Sino magpapakain ng mga anak niyan? Ngayon nagtatrabaho siya, double time siya, 2 trabaho para pakainin yung anak ng iba. Hindi niya anak yun Kailan ka matatauhan, sabi nga nun. Halos mamatay-matay sa pagtatrabaho. Sipin niyo, inako niya yung responsibilidad ng lalaking, yung talagang asawa ng Meksikana. Pagkatapos, he found out yung Meksikano, natatawa lang sa kanya. Kasi nga, syempre, yung mga anak niya, siya nag-aalaga. Di ba katarantaduhan yun, sabi ng kalokohan yun eh. Kawalangian yun, sabi ng nanay niya. Pagkatapos nun, na-discover niya, nakikita pa yung Meksikano tsaka yung babaeng Meksikanang girlfriend niya na mayroong 3 anak. Natauhan siya. Umalis siya. Kasi nga, pag inuna ngayon lang nakakita na maganda. Siguro sa lugar nila sa Pampangan, daming pangit doon siguro. Hindi, magaganda mga Pampangan pero siguro sa kanya, akala niya, love at first sight, may mga anak. Hindi ako tutol sa may mga anak kung gusto nyo. Bahala kayo, pero merong downside yan, tsaka kayo na makakaalam niya kung ganun. Tignan niyo yung mga CEO, mga mayayaman. Hindi sila tulad ni hindi na ako magbabanggit ng iba. Yung mga mayayaman, milyonaryo. Kahit may edad na sila, hindi sila nag-aasawa ng may mga anak. Ang nag-aasawa sila, yung mga mas bata, yung capable na dalhin yung mga anak nila. Para may pamana nga naman yung Kasi kung may anak na iba, kasama sa mamanahin yun. Magiging anak niya rin yung papangalan sa kanya o may karapatan. So, ganun ho yun. So dito, kahit si Ruth, yung pangalawa, yung pangatlo, yung babae, isang Moabite, widow siya, namatay yung asawa niya, tapos si Boaz ay binata, pero pinakasalan niya yung widow na yon, na si Ruth, na kasama din sa genealogy, naging genealogy
ni Jesus Christ. Inuulit ko, hindi patak ng dugo, wala si Jesus Christ sa mga binabanggit kong ito. Babae na dating prostitute at ano. Ang sinasabi ko rito ay, even this very terrible person, God can save them from sin at kayang dalhin sa kalangitan. So si Ruth, naging asawa niya si Boaz, na naging lolo ni King David. Tapos si Judah, makikita ninyo, yung manugang niya, he impregnated his daughter-in-law na isang Canaanite, Aramean, sa Genesis 38, na naging ano rin, naging, ang tawag rito, genealogy rin, makikita niyo sa Bible. Kapart siya ng genealogy. So even the dirtiest person, even the terrible person, God can make a miracle para mapunta siya sa kanan ng Panginoon at ang pangalan niya ay makilala na isang matapat. Yung isang babae na lumapit sa Panginoon na isang prostitute na umiiyak sa paanan niya habang ang Panginoon ay nandun nakaupo at kasama niya yung mga inimbitasyon ng mga Pharisees doon sa sa hapagkainan. Umiiyak, lumuluha, yung naipon niyang pabango na ipinunas siya sa paanan ng Panginoon, maging sa buhok niya, di ba? Yung luha niya, binasa niya yung paanan ng Panginoon. Sabi niya nga doon sa kasi sabi ng mga tao ron, kung talagang ito'y propeta, malalaman niya, yung umihipo sa kanya ron, yung umiiyak-iyak doon, ay isang prostitute. Kaya naalaman ng Panginoon, siyempre, alam niya. Nung ako'y pumasok dito, hindi mo ako binigyan ng sabi doon sa nag-imbita sa kanya. Hindi mo ako binigyan ng tubig panghugas ng aking mga paa. Samantalang ang babaeng to walang tigil sa paghalik sa aking mga paa at pag-iyak. Binasa niya ng luha niyang aking mga paa. Ito ang katibayan na siya'y pinatawad sa kanyang kasalanan sapagkat malaki ang pagmamahal niya. Ang pinatawad sa malaking kasalanan, ang sabi ron, ay malaki ang pagmamahal sa Diyos. Kaya makikita niyo mga kapatid na ang concept ng marriage ay ang mag-asawa ay nagiging iisa sila. Iisa ng kanilang pananampalataya, iisa ng kanilang tinatawag na prinsipyo sa buhay, iisa ng kanilang layunin. Kung gusto nila magtayatag sila ng pamilyang masaya at malulusog na pamilya, ay pinag-uusapan nila yun. Yung mga ikinasal ng ganun. Kaya makikita natin na it doesn't matter kung ang nakaraan ng isang babae ay ganito o yung lalaki. Pero kapag ang puso nila ay hinulugan ng pagmamahal na galing sa langit, pag-iibigan, sila yung naikakasal at nagiging isang laman. Dahil hindi sila nagpakasal dahil shotgun wedding, dahil pinikot, kundi nagpakasal sila dahil nagmahalan sila. Nasa sa kanila na yun kung paano nila ayusin yung kanilang mga tinatawag na other relatives behind them. Kasi kaya nga sabi, ang lalaki kapag nag-asawa na ay he will leave his mother and father, aalis na siya. At sasama na siya sa babae. Hindi niya isisiksik yung sarili niya sa mga magulang. Ma, ano yun? Wala kaming pagkain, wala kaming pambigas ng asawa ko. Diyan na muna kami sa bahay, Isang linggo lang, umabot ng taon na, ganun. Bumabalik pa, only in the Philippines, sabi. Ang tanda-tanda na, 50 anyos, nakatira pa sa nanay niya, pabigat pa. May mga anak pa. At yung bahay doon, halos hindi sila kasya, di ba? Ang sabing ganun Kasi ang pag-aasawa kasi ay supposed to be well-planned. Pagka sumama ka na ikaw babae, pag sumama ka sa lalaki, well-planned and organized na ang lahat. Ayun ang ng marriage.
Hindi ko babanggitin masyado yung biblical marriage kasi malayo na sa panahon natin, hindi tulad noon. Sa ngayon, i-apply natin sa nangyayari sa kasalukuyan natin na hindi mo dapat pakasalan ng isang babae dahil nadisgrasya mo. Nagkamali ka, nabuntis mo, at yung babae naman, ganun din. Pinag-uusapan yan. At kayo mga magulang, alam ko ganun ang nararamdaman nyo. Pero kung nasa tamang edad na yung mga anak ninyo, huwag na ninyong pakialaman. At yung gusto ng tatay, gusto ko pakasalan mo yan. Hindi nga nila gusto ang isa't isa. Halimbawa, natauhan na sila, hindi naman pala kita mahal. Yung babae, ang pananagutan niya ay yung anak niya na lahat ng gastos sa pagbubuntis, tapos sustento hanggang sa magbinata o magdalaga yung anak nila. Kasi, kapag dumating ang oras na yung anak ninyong babae ay nakakita ng tunay na mamahalin niya at saka tunay na magmamahal sa kanya in spite of happen sa kanya na nagkaroon siya ng anak sa pagkadalaga, yun ang magiging maligayang buhay niya. Halimbawa, kung yung lalaki ay galing ng abroad, bisa ba nakatira sa ibang bansa at magandang trabaho, pamumuhay, isipin ninyo kung anak ninyo pinakasal ninyo sa lalaking bumuntis lang sa kanya pagkatapos wala naman palang ibibigay na magandang kinabukasan at etong may lalaking gusto magmahal sa anak mo, wala nga divorce sa Pilipinas, paano yun, di ba? So kawawa yung anak mo. Hindi nangangahulugan na buntis yung anak mo ay idudot-dot mo na lalo. Pakasalan mo to. Tatanungin nyo. Kausapin mo ng masinsinan, kausapin ninyo kayong mga tatay at nanay ng masinsinan ang inyong anak. Huwag niyo isama yung lola at tiyuhin. Wala yon, outside the kulambu, yung mga outside the yung issue. At saka yung mga pinsan-pinsan. Wala, kayo lang tatay at nanay. Laging ganun. Kung walang tatay, yung nanay. Silang bahalang Hindi yung mga kapatid niya makipag-usap because they don't know that yet. Kung mahal mo, bahala ka kung pakakasal ka. Pero kung nabuntis ka lang dahil nagdisgrasya ka because hindi kayo nag-ingat, hindi kayo nagtimpi sa mga sarili ninyo, ayan sabi hindi solusyon ang pagpapakasal para maituwid ang pagkakamali na yun. Kung hindi nagmamahalan The only, yung eros love lang na yun. Romance. Physical romance. Na nauwi sa pagdisgrasya at pagkabuntis ng babae. And then sa marriage, even in biblical concept, although sa Pilipinas ay walang tinatawag na divorce, pero God allowed divorce. Divorce was permitted because of the first incident of anong nangyari nung panahon na yun? Si Moses umakyat doon sa mountain para ibigay sa kanya ng Diyos yung 10 Commandments. Ang sabi, Moses, bumaba ka, nakikita mo ba? Makikita mo yung mga tao, yung bansang ito na hinango mo mula sa Egypt, ayun, sumusuway na kagad. They prostituting themselves. Sumasamba doon sa golden calf na pinagawa ni Aaron. Exodus chapter 32, beginning verse 1, mababasa ninyo. And then mababasa si Moses, nakita niya. Nagse-celebrate yung mga tao. Kasi next day yun, nung bumaba siya. Nung first day, nagse-celebrate sila. Kaya sa verse 25, sabi, Moses saw that the people were unrestrained. Unrestrained, wild. Alam niyo ang nangyari dito? Yung mga tao, sabi sa verse 6, ang sabi rito sa Exodus chapter 32 verse 6, nung meron ng meron ng guya o yung golden calf, then they rose early on the next day, offered burnt offerings and brought peace offerings, and the people sat down to eat and drink and rose up to play. To play meaning to have orgies. Magkaroon ng tinatawag na multi-person sex. Doon. Ang tawag doon ay temple prostitution. Yung mga babae, nalasing sila Sabi nga sa kasabihan ng Pilipinas
Kapag umatin ka sa mga ganyang may mga birthday, kasayang piyesta, kapag may alak, may balak ang lalaki sa babae. Ito yung temple prostitution, yun, nagsayawan na sila. Yun na. Nagkaroon na ng orgies, nagkaroon na ng sexual scenes. Nandun na sila sana. Kaya yung mga lipi ni Levi, nag-separate sila, hindi sila nag-stay do sa kampo na yon. Tapos the next day pa si Moses nakababa eh. So 2 araw na sila nagse-celebrate doon. Nakikipag-sex kung kani-kanino. Kung matipuhan ng lalaki, nandun sila parang ang tawag rito yung panahon ng Sodoma at Gomora, ganun sila. Yung marriage, yung kasal ng mga may asawa doon nasira dahil doon sa pag-worship nila sa kaf, nalasing sila, uminom, nakipag-sex kung kani-kanino, yung mga asawa nila sa ibang lalaki, yung lalaki naman sa iba't ibang babae. And then God told Moses about it na sabi ni Moses, sino ang panig sa akin dito sa kanan ko? Of course, Moses is from the tribe of Levi, and then all of the Levites people hindi sumama dun eh. Sided with Moses. And then ang sabi, all men who can bear arms must destroy even your friends, relatives na nakipag-engage doon sa sexual immorality tsaka sa pagsamba sa Diyos. Mga lango, lahat ng mga lasing. Sila yung nando sa kabilang kampo eh. And then they rounded out yung kampo. And then they killed those immoral. And then sabi ng Biblia, 3,000 men killed by the Levites. Sinabing 3,000 men and women. Para mapagbayaran nila yung ginawa nila. Kasi it's talagang abomination. So ang marriage ay dumarating to sa tao kung paplanuhin ninyo. Sabi ko nga sa inyo, may mga tao na hindi naniniwala sa kasal. Ang tawag rito ay nag-living together. Kasi sabi nila na magpapakasal ka at pagkatapos wala naman divorce sa Pilipinas. Kung nagkalabuan na kami o nabaliw tong partner ko na to, nang bubugbog na, at least madali kong hiwalayan. Ayun ang problema kapag walang divorce talaga. Ang mga tao, they chose to yung ang tawag dito boyfriend, girlfriend living together. Pero hindi rin ako mahatol sa ganun eh. Kasi may reason sila. Hindi tulad sa Amerika dito. Yung mga hindi naniniwala sa kasal, nagsasama may mga anak. Yung rights ng mga bata tsaka ng babae, the same rights ng mga kasal eh. Hindi ko ina-encourage yung iba sa inyo na huwag kayo magpakasal, mag-live-in na lang kayo dito sa Amerika. Hindi, kasi ano nga rito, yung mga nagpakasal nga eh. Pwede niyong gamitin yung ipilyido niyo pa rin pagkadalaga, hindi yung ipilyido ng asawa niya. Dito sa USA, yung kagandahan talaga sa bansa na meron tinatawag na freedom ang mga tao. Yung rights, significant others ang tawag rito, ay same rights ng mga ng mga kasal. Hindi sila pinabayaan din. Ayaw lang nila ng paper, ayaw lang nila na may pag-aawayan sa korte daw, yung tinatawag na mga conjugal properties, yung mga ganyan. So, hindi naman ako, sa akin, kung hindi problema ng dalawang nagsasamang ganon, hindi ko rin sila po problemahin. Sinasabi ng ibang mga preacher, pastor, nagkakasala kayo sa ginagawa ninyo. Sabi ganon. Kasi hindi kayo kasal. Judgmental, di ba? Sabi ko sa inyo. Samantala yung dalawa eh. Hindi naman sila nakikialam sa ibang mga preacher na nag-asawa at nag-divorce eh. They don't care about it. Bakit mo ngayon pakikialaman yung iba? Ngayon, maaaring sabihin sa akin ibang preacher, yung mga nami-interpret ako, kita mo, pumapabor ka sa ganyan. Subukan mo pakialaman yung dalawa. Didimanda ka. Nag-interfere ka sa buhay nila, makukulong ka dito sa Amerika pag ginawa mo yun.
Walang pakialaman eh. Kung gusto kasi nila yon, go ahead. Hanggat hindi ka na peperwisyo. Sa Pilipinas lang uso yung ganyan eh. Nangingialam kahit hindi dapat pakialaman, di ba? Dal daw. Eh, bakit ka sumama sa lalaki na yan? Bakit ka paulit-ulit, di ba? Anong concern meron siya? Hindi niya naman kaano-ano yun. Eh, mas mas matitino pa yung mga taong hindi kasal kaysa nagpakasal eh. Hindi ko sinasabing huwag ka pa kayo magpakasal ah. Merong kinakasal sa West, may kinakasal sa simbahan, may kinakasal ng pastor, may kinakasal, kasi sa Old Testament kahit hindi sila sa templo pumunta. Tulad ni Isaac, sino nagkasal kay Isaac? Si Abraham. Sino nagkasal kay Jacob? Yung tatay niya, si Isaac. Kaya ang akala ng mga tao ngayon, yung mga modern people ngayon, akala nila yung kasal, may reservation ka, merong mga pamphlets, may invitation, may mga gifts, na mga ganon. Pagkatapos, may wedding coordinator pa, at yung wedding coordinator, scam pa. Nakuha lang sa Facebook. So titimbangin nyo dapat di ba? Magarbong kasal, scam pala, o simpleng kasal lang. Yung magbihis ka lang ng kahit sa West ka, kung gusto mo kasi magpakasal para yung pangalan ng lalaki, kahit mabantot ang pangalan o ipilyido, masasalin sa iyo, is up to you. Para lang siguro sa papeles, para yung mga anak, ang pilyido, may mga dahilan sila, sabi ko nga sa inyo. Hindi ko pakikialaman yun Kung nagmamahalan sila, at may mga tao naman, hindi ikinakasal, pero nagmamahalan. Ngayon, hindi ko i-insist sa kanila na magpakasal kayo. No? Ang insist ko sa kanila, you need Jesus Christ in your life. Kilala mo ba ang Panginoon sa Kristo? Nais ko ipakilala siya ang Panginoon sa Kristo. Kasi sila na mismong makakadiscover niyan when they accept our Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. What to do to their own family and their lives. Hindi ako katulad na ibang preacher. Uy, masama yun, sister. Dapat hindi kayo nagli-live-in together. Hinahatulang kagad May dahilan nga sila kung bakit umabot sila ng ganun Ba't hindi mo muna, ikaw pastor, na panay judgmental ang ginagawa mo sa iba. Ang Diyos nga, hindi na nga sila ginajudge ikaw, kinakailangan, magpakasal kayo. Yabang Pagkatapos sila pala mag-asawa, sira pamilya nila. Kung magbatukan sila ron, hindi nyo lang nakikita. Minsan kung magmurahan sa mga bahay nila yan. Yung mga preacher. Kaya ginagawa nila yan. Hugas ka plato ron, pangkaraniwang makasalanan, ganun din. Para mga preso. Hugas ka ron. Kala nyo, nagagalangan sila. Meron nga dito. Pumunta ako dun sa isang kasi dati nung naghahanap ako ng church dito. Sabi ko, kahit makatugtog man lang ako ng bass guitar ko. Dinala ko yung electric guitar ko, bass guitar. Dinadala ko minsan Ewan ko kung anong electric guitar ko dati yon o yung gitara lang. Bass ako dun. Siyempre, alam ko yung mga kanta. Mga Pilipino. Yung preacher, galing pa Pilipinas May kayabangan Panggalatok, taga Pangasinan Nalalabas siya na may authority siya. Sabi ko, anong klaseng tao to? Sabi ko ganon, kung makaasta siya o sabi ko, paano kayo napunta rito? Sabi ko, kasi hindi niya alam, may pastoral ako, training ako. Meron daw yung papatulong na pero he uses meron tinatawag na na visa na for religious purposes.
Ginamit niya yun. Pero, wala siyang church na naghihintay rito. Naki-affiliate lang siya sa iba. Para makakuha lang siya ng green card. Nandaya. Kasi pwede yun eh. Meron kang tinatawag na visa na yung religion ka. Kasi basta meron kang license sa Philippines, meron kang ano ron, yung ministry mo na naka-record sa Security and Exchange Commission. Pwede yun eh. Ginamit niya yun. And then, at the same time, he collecting money doon sa mga Pilipinong nagbibigay. Doon nagbibigay. Ayaw ko, 2 beses lang ako pumunta ron eh. Kasi nalaman ko na kagad yun na nagigitara ako. Tapos may yabang na yung ibang ano ron. Mga Pilipino, alam yung Pilipino, di ba? May yabang yung ano. Meron siyang ano. Tapos may hinarap ako. Para siya nagpaparinig sa akin, na alam niya chismoso na hindi ako nagbibigay. Yung tulong, abuloy. Because I don't believe in tithes and offering na. Hindi naman pinareach si Jesus Christ yun eh. I just wanna, ano lang ako yung makinig sa sasabihin niya. And then sabi ko doon, siya yung talagang bahista. Siguro nakita niya ako na pag nagpilay ako ng bass, talagang nakikirig ko yung tugtog ng banda sa bass. Hindi ko alam baka naiinggit. Tapos siya, parang share siya sa akin, may mga nakaupo ron. Hindi niya alam, kala niya tanga ako. Kala niya ako yung Christian, just a Christian. Kala niya may kabubuhang Kristiyano, gakayang utunin. Hindi, sige, hinahayaan ko lang siya magsalita. Sabi ko, ikaw nga eh. Ikaw, sabi ko ganun. Sinasabi mo yung ganyan, pero you're not serving the Lord. You're just here to impress people. Sinabi kong ganun. Hindi siya nakakibo sa akin. Hindi siya nakakibo sa akin. Hindi ako nakipag-away. Tumayo akong ganun. You're not serving. Sabi kong ganun. Dinuhuro ko siya. Kasi nagparinig siya sa akin na parang hindi ka nagbibigay sa ano na to. Ang palagay sa hold upin niya ako doon sa ano na yun. And in the first place, it's not his church. Nakikigamit doon. He gathered the Filipino community people, ilang piraso lang naman. And then sila yung mga nagbibigay. Sila yung yung mag-asawa na yon nagaling ng Pangasinan, sila yung kumukuha ng ano. Tinatawagan pa ako rito, okay lang ka atin dito, kailan ko na ako, alright. I know your style. Marami na akong nakikita ng ganyan dito. Scam talaga. They're using the Bible. So makikita nyo na they're preaching the Bible at the same time, they wanna get money. It's all about money. It's all about money lang talaga. Jesus said, ang sabi rito, sa Luke chapter 20 verse 34 about marriage, the sons of this age marry and are given in marriage. Ipinakakasal, di ba? Sa verse 35 ng Luke chapter 20 verse 35, but those are counted worthy to attain that age and the resurrection. Yung mabubuhay na muli tayo. Kapag nabuhay na muli tayo, kabahagi tayo sa resurrection na yun, and the resurrection from the dead, neither marry nor are given to marriage, hindi na magpapakasal at ibibigay sa kasal. Sabi ng verse 36, nor can die anymore. Wala nang kamatayan eh. Hindi na magpapakasal, wala nang kamatayan, for they are equal to the angels and are sons of God, being sons of resurrection. Wala nang tinatawag na urge o desire para makipagsiping ang isang tao. Wala na yan kasi earthly yun. Parang instinct na earthly na para lang mag-produce ng maraming offspring. Eto, when the time comes, the actual numbers ng mga maliligtas ay napuno na. Nasa tamang sabi ng Book of Romans, sa Book of Romans, sabi yung mga Gentile, number ng Gentiles, and the end will come. Doon darating. When the numbers of the angels, tingnan nga natin.
Tingnan natin kung ibibigay sa akin ng ano. Eto. Ang sabi rito, eto, sa Romans chapter 11 verse 25, ang sabi, "For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion. The blindness in part has happened to Israel, until the fullness of the Gentiles has come in. And so all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant with them when I take away their sins." Kapag dumating na ang actual numbers, tamang bilang ng mga naligtas na Gentile, and then the end has come, darating na ang kawakasan. At tayo ay hindi na mag-aasawa pa o pag-aasawahin pa o ipakakasal pa, sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo ay magiging equal na sa mga angels sa langit. Kaya tandaan niyo sa marriage, ang sabi rito, in the last days, sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 1 hanggang 3, sa uling araw ay ipagbabawal, ang sabi rito, basahin nga natin, 1 Timothy ang sabi rito, sa 1 Timothy, ulitin natin. O sa chapter 4, verse 1, ito sabi rito, basahin natin. "Now the Spirit expressly says that in the latter time some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons." That is scary. Verse 2, "Speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron." Verse 3, "Forbidding to marry, and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth." Forbidding to marry. Ito yung mga nagmamadre, nagpapare. Kasama yun, religious ang tinutukoy dito eh. Forbidding, pakakasal. Hindi nila pakakasalan yun. Yung mga papa sa Roma, hindi nag-aasawa. Yung mga pare, obispo, because they are forbidding to marry by yung mga sacrament ng Vatican. Sa mga Roman Catholic yan. Hindi lang sila. May iba rin na forbidding to marry. Ibang mga religion na sinasabi ay mag full-time ka, diyan ka na lang, tapos hanggang sa maging matandang binata ka, matandang dalaga ka. Huwag niyong gagawin niyo kung hindi gift sa inyo yung ganun. Na maging isa lang kayo sa buhay. Pagkatapos hanggang sa tumanda kayo, inaibigay niyo yung lahat doon sa church o fellowship na inaatinan ninyo. And then at the end, you discovered something and then here you go. Nalaman mo pala na maraming mga kalokohan, kawalangyaan ginagawa. Yung church na yon o yung pastor na yon ay nasayang yung panahon mo. Imbis na meron kang sarili mong pamilya na aakay sa'yo pag may edad ka na o kahit papano makikita mo yung mga apo mo. Forbidding to marry, sabi. Ayun ang mangyayari sa huling araw. Apostle Paul said sa 1 Corinthians chapter 7 verse 8, to the unmarried, meaning single or naging widow. Widow is agamos. 1 Corinthians chapter 7 verse 8 hanggang 9. Sabi sa verse 9, "But if they cannot exercise," ito yung mga single Alam mo, dalaga. Pag sinabing unmarried, single, dalaga, basta walang boyfriend, walang girlfriend. It doesn't say na hindi na sila virgin o dalaga o yung lalaki hindi na virgin. It's a broad word na unmarried. To the unmarried,
Either single or widow. 1 Corinthians chapter 7 verse 8 hanggang 9. Pinipigil nyo sarili nyo, di ba? Nagtitimpi kayo sa lahat. Kasi napapalingon naman talaga kayo pag may nakita kayo maganda. Kahit ako may nakita akong magandang babae, papalingon ako, pero lingon na baka mamaya Karen. Karen pala yung babatuhin ka ng kung ano. Lumilingon talaga ako. Alisto ako sa paligid ko. Alam ko, pag merong nakikita ko sa likod ko, halimbawa naglalakad ako, nililingon ko yun. Baka mamaya saksakin ka mga baliw, ganun. So sabi, nagkokontrol ka sa sarili mo, di ba? Babae o lalaki. But if they cannot exercise self-control, let them marry. Magpakasal, mag-asawa. For it is better to marry than to burn with passion. Burn with passion. Alam niyo pa yung kasabay ng burn with passion? Sa original Greek word, puro. Ibig sabihin, unbridled sexual desire or lust. Matinding pagnanasa na ayokong banggitin na sa Tagalog, matindi ito parang nakahayok. Si Apostol Pablo may sabi niyan, unbridled sexual desire. Unbridled, hindi mapigilan. Hayok na hayok. Kung hindi mo kayang pigilin ng sarili mo, hindi tulad ni na Apostol Pablo na nagpipigil, ay it's better for you to have a husband or wife. And then, turuan niyo yung mga anak ninyo na lumaki sa aral ng Panginoon. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10 hanggang 11, to the married and separated, ito naman. Yung mga married and became separated, not divorced, but separated, Apostle Paul said about the husband and even the wife, verse 11, sa letter C, and a husband is not to divorce his wife. Yung nag-separate at sabi, yung babae daw ay wag mag-aasawa sapagkat nagkakasala siya ng adultery. Kasi separated lang sila, nagtampuhan lang. Separated. Ano magiging kaso sa batas ng tao sa atin? Nag-asawa, kasal na, bigamy, makukulong ka dyan. Alam mo, may asawa ka, tumira ka sa bahay ng isang lalaki na hindi mo asawa, adultery yun. And then you will face yung punishment ng batas ng Pilipinas. Kahit dito sa Amerika, may asawa tapos nakitang ganon. He can file or he can file criminal file o offense dun sa lalaki. O sino man. Tapos divorce na, kukunin na nila yung mga naipundar nila at di na nila. Masisira na yung relasyon nila, yung mga anak nila, ikikip ng tapos sometimes CPS ang magkikip muna kung may battle sila, walang mag-aalaga sa mga anak. Ang sabi rito na a husband is not to divorce his wife. Wag i-divorce, wag iiwanan. Apostle Paul he's against sa divorce. Divorce na walang kapararakan. Yung relasyon na mag-asawa, married couple na ito, na meron pang resolve na mangyayari, Apostle Paul said, do not divorce. At least, do not divorce yet. Pero sa panahon na Apostle Pablo may divorce. May mga nagdi-divorce na Christian din ng mga panahon na yan. Pero ito sabi, wag muna kayong magdi-divorce. Kaya kung napapag-usapan pa yan, halimbawa, may mga tampuhan, wag niyo kagad kayong magdi-divorce. Baka kailangan nyo lang ng tinatawag na panahon sa isa't isa. Pero kung mahal na mahal mo yung babae, hindi mo siya sasaktan eh. Hindi mo siya pagpapalit sa iba. Kung ang mata mo, ikaw lalaki, ay ang highest glory ng Panginoon ang tinatanaw mo. Yung makarating ka sa karya ng Panginoon na without any hindrance. Ang iniisip mo yung tungkol sa Panginoon, kabanalan. Because holiness, ang sabi, without holiness, no one will see the Lord. At ganoon din yung babae.
Kapag ang purpose nyo ay ang Panginoon, hindi kayo magsasakitan eh. That's what the Bible said. Mamahalin mo ng gusto yung babae. Kahit nagkakaedad na kayo, mamahalin mo ng gusto. At yung babae, hindi mo papahirapan yung asawa mo, bibigyan mo ng sakit ng ulo rin. Hindi niya pwede sabihin, mainit ang ulo ko siya kasi meron akong monthly period, tsaka malapit na ako mag-menopause. Tsaka postpartum, nagkaroon ng anak, di ba? Ganun din yung sa lalaki. Dahil sa ugali mo, kakaroon tuloy siya ng trauma din. So, mapapag-usapan yan eh. Ang kasal, ang mag-asawa ikinasal na, dapat lagi kayong sweet. Hindi mamasyal kayo. At yung mga anak ninyo, hindi nyo naman pwede isama sa pasyalan na pang kayo lang, kung may mapapag-iwanan, di ba? Yung papaiwanan nyo muna ng ilang oras, tapos mamasyal kayo, yung mga mag-asawa. At habang namamasyal kayo, good time, di ba? Yung mga naging problema nyo, huwag nyo uungkatin. Lalo na yung mga babae. Mahilig yung mga Pilipinas sa ganyan, inuungkat yung tapos ng problema. Gumagawa ng sariling problema, tapos na eh. At kami mga lalaki, kahit nakaupo lang kami sa malayo, nagkakape, malayo tingin namin. Hindi nangangahulugang kami malungkot. Ang iniisip lang namin ay, sometimes, sa mga lalaki, ang iniisip nila, tulad ko, nagkakape ako, iniisip ko, paano ko babaklasin yung transmission ko na hindi ako mabibigatan sa ilalim kasi ayokong bumuhat ng transmission. Ay, iniisip ko, ganun din yung ibang mga kakilala ko eh. Binabati ko eh. Mga Amerikano. What you think? Sabi ko, sa English sabi ko, layo nang iniisip mo ah. Yan sabi ko gano'n. Sinasabi. Iniisip niya na, iniisip niya rin yung sasakyan niya kung paano niya ayusin yung ano. Mababaw lang kami mga lalaki. Hindi nangangahulugan yung sa lalaki problematic na, mukha lang problematic. At huwag niyong paghinalaan na may iniisip na ibang babae. Kasi hindi yun eh. Minsan iniisip ng lalaki, nagbibilang ng sweldo yan. Teka, kailangan ko ng yung pang-load ko sa cellphone, tapos wala na matitira sa akin. So, akala ninyo na may problema dahil merong girlfriend, wala ho. Hindi ho. Huwag kayo magbintang sa asawa ho ninyo. Pwede naman kayong mamasyal ng hindi naman ganun kagarbo. Marami ako nakikitang ganyan. Dinedate lang nila yung asawa nila alam niyo yung, ang tawag sa nagmo-malling lang yung window shop. Pero huwag niyong dadalhin yung asawa ninyo sa mga pangbabaeng window shop na Siyempre, maboboring yun dun. Marami ako nakikita sa mall na ganyan, yung mga mag-partner. Pupunta dun sa Victoria's Secret, yung babae. Siyempre, yung lalaki hindi papasok doon. Nandun lang yun. Sabi ko, dami nakistambay na lalaki rito. Hinihintay pala nila yung mga asawa nila, girlfriend. Kasi hindi papasok na pambabae yun. Pag naglalakad ako. Kaya lang ako naglalakad sa mall, ay exercise na rin. Tsaka para makita ko kung ano yung mga bagong mga store doon. Dito sa Amerika. Tsaka yung mga tools. Doon ako sa tools pumupunta sa mga power tools. Yan ang tinitignan ko dyan. Yung mga kailanganin ko. So ito mga kapatid. Ang marriage ay kayo rin ang magdidesisyon yan. Kung anong makakabuti sa inyo. Ang salita ng Diyos sa magiging guide lamang ninyo. At sa kasal ay huwag kayong magpapadikta sa kaninamang tao. Kasi kayo rin makaka-resolve man yan. Baka mamaya yung turo ng ibang tao sa inyo ay mali pala. Mapapahama kayo. Problema mag-asawa yan na pinag-uusapan ninyong dalawa. Huwag na ninyong daling kay Rapid Tulfo in action kasi damay sa sibindan kapag nakita na kayo ng iba ron. At hindi lang yun, laman na kayo kagad ng magiging forever na yung video na yun na nandun kayo at makikita ng mga anak ninyo at apo ninyo pagdating ng araw na ito pala nangyari sa kanila. Nakakahiya mga pinagsasabi, pati yung mga iba pang mga bagay na lihim na sa mag-asawa binubunyag. So ayun ang nais ko sabihin sa inyo mga kapatid.
Love, courtship, and marriage. At yung marriage na to, na nais kong idiin pa sa inyo ng isa pa, ay ang sabi rito sa Biblia na pagdating ng araw na tayo ay makaakyat sa kalangitan, basahin natin dito. Ito, sa Revelation chapter 19, verse 9, "Then he said to me, Right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, These are the true saying of God." Yung marriage supper of the Lamb, ito ang tunay na kasal at marriage na walang divorce, walang separation. Ito ang kasal ng church at ng Lamb of God na binabanggit dito. Na tayo yung church, tayo yung ang pakakasalan ng Panginoon, tayo na kabilang doon sa tinatawag na Ecclesia, Church ng Panginoon. Ibig sabihin, union ito na tayo ay hindi na mahihiwalay sa Panginoon. Tayo'y Kanyang tinanggap. Ito ay hindi pag-aasawang katulad sa lupa. Ito ay tinatawag na isang pagsisil, selyado o binibigyan ng seal ng Panginoon na tayo ay Kanya ng pag-aari magpakailanman tayo sa Kanya. Siya ang ating Panginoon, manunubos at tagapagligtas. Maraming po salamat sa inyo. Muli, ito yung kapatid si Brother John ng Creoke Pananampalataya at Katotohanan. Hanggang sa muli-muli. Hanggang sa muli at God bless you lahat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen.